Yun mga kamangyan, isang magandang araw po sa inyo lahat mga kamangyan. Ngayon po yung araw na Sabado mga kamangyan. Pasensya na ako yun, medyo maingay dito. At ito kami ngayon sa Maynila, Batangas mga kamangyan, kung saan atin nung matutunghayan ang mga sikat na o ibang lahi ng mga ibon. At ating mga kasama po si Kuya Melvin Guevara. Naku mga kamangyan, magugulat ho kayo dahil napakaganda ho at iba't ibang klase ng ibon ang inyong matutunghayan. At may kwento ko nga sa inyo mga kamangyan bago natin na ipakita ang video at bago kayo pakilala ang may-ari ho ng mga alagang ibon at bagong ay magugulat kayo talaga sa presyo. Ayun mga kamangyan, at kaya ating sisilipin mga kamangyan, samahan nyo kami. Let's go! O ito mga kamangyan, dumamaya tayo papasok sa loob at ating sisilipin muna ang mga alagang ibon muna. Ibon yun, mga kamangyan, dahil ilang klase po ating matutunghayan ngayong araw na ito. Let's go! Ito mga kamangyan, doon nyo ho makikita sa tagiliran. Pagpasok pa lang mga kamangyan, ay makikita nyo iba't ibang klase ho ng mga ibon. At mamaya nga ho, malalaman natin ang presyo ng bawat isa ng ibon. Ito yung mga ibon, no? Ito mga kamangyan, isa muna akong kaalaman dahil nga tayo humahanga at yun yung makagulat mga kamangyan, ang halaga ng presyo ng ibon. Magkano nga isang halagang presyo ng ibon? Sampol? Maabot ng 100, di po. Maabot ng 100, di po. Oh my God! Wow! May gulay. Isang magandang kutsina ho, isang bahay. Ito mga kamangyan, gusto kong ipagmalaki at gusto kong kahanga-hanga ho talaga na aking naging kaalaman ngayong umagang ito. Dahil po mga kamangyan, nagsimula nga po si Sir Melvin Guevara sa lugar na ito, sa area ito. Ito ang kanyang kauna-unang aviary. Yung sinasabi niya nagsimula siya sa 5 piraso na 5 pares. Dito yun. Ito yung area kung saan dito ho ikinulong. Tapos, pinalad. Yung kanyang mga alaga ay nakabenta ng ilan, napagawa niya yun. Yung mga kita niyo yun, may sasakyan na. Yung area ngayon ha, siguro may kalating area ba yun? O mababa sa kalate, ano? Mababa sa kalahati. Ayun. Mahaba yan eh. Mahaba kasi siya. Nakatuwa mga kamangyan dahil nga sa pag-aalaga ng ibon, pag-aalaga ng kambing, abangan nyo ho yung kasusuho siya sa kambing. Abangan nyo ho sa pag-aalaga ng kambing. Naku yun ang susunod natin video. Pero kung gusto nyo panoodin sa channel po ni Kuya Abaro. So, thank you. Ito nga mga kamangyan, habang iniintay natin ang ating i-interviewin na may-ari po ng mga nakikita nyo mga ibon, napakarami ho mga kamangyan. Kita nyo, magugulat ho ay sa presyo kasi ang isa daw po ay sa totoo lamang ay isang bahay na po ang halaga. O mapagpatayo na kayo ng isang magandang bahay. Magugulat kayo mga kamangyan at kung nakita nyo kanina ho ang sasakyan ni Sir sa labasan, yung daw kutseng yun ay pinalitlaan sa iisang ibon. O totoo yung mga kamangyan. Kita nyo naman ho pamula ho dito hanggang doon po sa dulo, puro ibon po yan mga kamangyan. Iba't ibang lahi. O ito yung mga kamangyan ho. Magugulat kayo, isang bahay na ho ang presyo ng isang ibon. Ang lupit mga kamangyan at nagsimula nga ho siya sa kakunti at din ho sa loob na rin. Arahoy room na merong aircon kung saan ho nangingitlog ang ibang mga uri ng ibon. At saka dito ho, kita nyo naman may mga maliliit na isda. Yan rin ho ay ating interviewin mamaya si Sir. O, kita nyo, napakaluang po na kanyang area. Ang mga ang galing. Nagsimula nga daw po sa kakunti hanggang sa nakabili ng napakaraming pandagdag pa ho dito. At yun yung puro ibon, no? At si Sir nga po ay napalabas na po sa ABS-CBN sa Umagang Kay Ganda. Siya po ay in-interview dati. Pumunta ho dito ang mga taga ABS-CBN, ang mga taga Umagang Kay Ganda. Kaya mga kamangyan natin abangan. Let's go! Okay. Ito mga kamangyan ko inyo na nakita ho sa ating video. Pati pala yung mga kamangyan. Atin rin ho papasukin at titingnan natin ang kanilang mga alagang isda. Dito sa may kabilang side. Ating papasukin mga kamangyan.
May ibon pa dyan. Uy! May ibon pa. Maganda, nakatalikod ang ibon kaya maganda. Oh. Mamaya tignan nyo naman. May mga isda po. Ito mga kamangyan, gusto ko ipakilala sa inyo ang may-ari po ng Fish and Feather, mga kamangyan, at si Melvin Gibara. Unang-una po, nagpapasalamat po kay Melvin Gibara at kami ho ay winelcome po sa kanya po mga alaga po dito na talaga po namang nakakantig at saka po nakahanga dahil for the first time po makita ni kamangyan. Ngayon nga po, itatanong natin kay Sir Melvin kung anong iba't ibang klase ho ng isda ang kanyang alaga dito. May hawak lang ako. Puro gapi naman ang alaga ko. May tatlo akong strain na hawak. Yung tuxedo gapi, yung platinum gapi, koi gapi, at saka yung violet snake skin. Yan lang tatlong yan ang hawak ko. Lahat sila nasa pan. Alin din eh? Yeah, yan ang violet snake skin. Violet tail snake skin. Tapos dito. Parehas yan. Parehas. Yan ang platinum koi gapi. Dati itong Poi Gapi. Yan ang tuxedo koi gapi. At ito mamaya gusto ko rin ako tanungin si Sir Melvin kung paano po ba pag-aalaga ng isda kasi kung may nakikita ho tayo, may nabibita tayo kung saan katulad sa lipa, nasa aquarium, ay iba naman ho ang pakain nun. Kagaya ho nito, napaka-iba't ibang klase. Paano po ba naaalagaan at napapadami si Sir Melvin ang mga ganitong isda? Gusto ko paliwanag natin si Sir Melvin. Ako kasi 2 times a day ako nag-feeding. Isa sa umaga, isa sa hapon. Tapos sa umaga, kalimitan, mas maganda, live food. Kung DBS, yung tinatawag nilang Artemiasis. O kaya mga moina. Yun ang mga pinakakain. Sa hapon, feeds o pellets na lang ang pinakakain ko. Ang galing. Pwede bang, huwag na natin alamin ang presyo kasi nga ho, nakakagulat mga kamangyan. At talaga ito nga ho, galing pa ng ibang bansa. At tatanungin natin kung bakit ito nakahiligan ni Sir Melvin sa pag-aalaga na katulad ng mga isda. Simula bata tayo, mahilig na sa hayop eh. Nagsimula ako sa ibon talaga. Tapos, na-turn sa ibon ngayon, may kambing na rin, may pagong, may manok, Ibon. iba't iba, talagang kahayupan. Sabi nga nila. At sa kanya ho kasipagan, talaga ho sumaludo si kamangyan. Dahil nga po, may kwento ko lang sa inyo makaman, ito daw ang parting ito, dati nagsimula sa maliit. Doon makamangyan daw po dati, sa maliit na yon. Tapos dito, ayun. At ito yung kotse niya. Kung makikita nyo sa likuran, isa rin ho. Sa isang pinaghirapan niya. At talaga namang ho nakakahanga makamangyan. At atin din ang tatanungin na, doon sa ibon, pupunta ho tayo sa loob. O ito makamangyan, napansin nyo naman ho sa aming video, meron din hong parot. Tatlong klase, no? Dalawa. Dalawang klaseng parot. Pwede bang malaman, Sir Melvin, kung anong lahi ng parot ang amin nakita? Yung nandito isa yung Congo African Grey. Yung sinasabi nilang pinakamadali ng ibon. Then, ito namang nasa kaliwa ko, yung tinatawag na Amazon Parrot. Yun. At ito daw makamangyan, umiimik din, nagsasalita din, ano? Kaso nga naman makamangyan, baka sila kumakain, kaya naman ating kausapin. At ito nga makamangyan, bago natin tapusin ang video, papakita ho namin at i-interviewin pa rin natin si Sir Melvin. Papakita natin yung naririnig nyo na napakaraming ibon pa rin ho sa loob. Ayun, tayo pumasok dito.
Ang ganda na. Ito. Yan. Oh, kita ako eh. Anong isda yan? Sorteia, imported din yan. Yan. Meron pa rin. Okay. Okay. Ito mga kamaya, kung kanina ay pinasilip sa atin ni Sir, ang kanyang parot na kagaganda po. Ito mga kamayan, mapapasin nyo sa alikuran. Iba't ibang klase rin ho ng ibon. At ating ang tatanungin si Sir Melvin kung paano din po minimaintenance ang pag-aalaga ng ibon. Ang ibon, isa sa pinakamadaling alagaan. Para maganda. One time feeding lamang, painom, palit ng painom ng tubig, then tomorrow na ulit. Hindi siya katulad ng manok na 2 beses mong pakakainin, medyo matrabaho. Ang ibon, 1 beses lang, gano'n na sila, okay na sila doon. Tapos ang daming klase ng ibon. Gusto ko rin malaman Sir kung ano ba ang mga uri ng ibon. Actually dito, ang alaga ko lang is African lovebirds. Yung African lovebirds na happy sa dalawa, yung non-iring at saka yung iring group. Pero dito, puro iring halos ang alaga ko, konti lang ang aking non-iring. Sa iring, ang alaga ko is 2 lang, yung fishery na tinatawag at yung personatus na tinatawag. Yung personatus is yung malitim ang ulo. Yung fishery, yung malinis ang ulo. Ito yung Yan ang personatus. personatus. Ayan, yung isa Ito, sinasabi. personatus. Tapos ito, Ito ang mga fishery. fishery. Tapos Sir, sa mga patukan naman, anong pinapatukan nyo? Primarily, seeds lang sila. Yan, ganyan. Pwede mo i-focus. Yan, no po yung mga kamangyan yung patuka. Yan. Seeds. Ilang klase po ba yung ginagamit sa patuka? Isa lang yan. Pero mix yan. Mix ng mga grain. Sa mga kamangyan po natin, bago natin tapusin ang interview kay Sir, gusto ko rin nung malaman na anong pwede nyo ituro sa ating mga kamangyan sa pag-aalaga ng ibon? Kasi marami yung nag-aalaga ng ibon. Hindi lang ho kayo, kagaya ho niya, nagtagumpay ho siya, dumami yung kanyang mga alagang ibon. At sa kanyang hanap buhay sa araw ito, kanyang talagang pinagkakakitaan. Ano po bang pwede nyo ituro sa ating mga kamangyan? Basta nasa puso mo yung pag-aalaga, pagsisikapan mo, at may goal ka, makakamit mo yun. Ayun, yun lang ang aking payo. At saka napakaganda na kwento kanina ni Sir. Sir, nagsimula kayo dati ay ilang piraso? 5 pares lang ako nagsimula, napakalit lang aviary ko tulad ng tinuro mo kanina doon. Malit lang yan. Tapos, as time goes by, medyo nakaipon, nag-upgrade ng mga stocks, tapos pagawa ng bagong aviary. Tapos, ito, medyo sinuwerte. Itong buong lahat ng nakikita nyo, katas ng ibon to. Yan, ito mga yan. Sasampulan tayo ni Sir kung magkano isang halaga ng ibon. Ari mga yan, dahil siya nagbebenta rin. Magsasampul ni Sir isang uri ng ibon at magkano. Sir, kagulat. Ito, example. Kasi ako, nagpo-focus ako sa pag-breed ng Danpalo. Yun yung mga pulang mata. Actually, itong isang to, inaabot siya ng mga 150 to pataas. 150,000 pataas. 150,000 isa. Mga kamangyan na, isa lamang yun, hindi po pares. Kung dati bumili ho si kamangyan ng pares sa lipa, ay pula, mga 1,000 meron na. Pero dito, 150,000 po ang halaga ng isang ibon. Grabe. Pwede pa tumas yan. Pwede pa daw tumaas. Dahil nga daw, sinasabi niya kanina, ang mga patuka daw po ng ibon ay pamahal din ng pamahal. Ayun. At Sir, ay meron din mga paitlugan sa loob. Ang breeding area ko. Ito kasi pambenta lang lahat. Ayun. Ito ang pambenta lahat. Pero meron pa una sa loob. At ito mga kamay nakakahanga kasi naka-aircon pa. Ayun, tingnan natin sa loob. Ayun. Ito mga kamang yan. Kung kala nyo sa amin, sa Mindoro, ang tao naka-aircon dito, kakaibang mga kamang yan. Ang mga ibon na nangingitlog naka-aircon. Ano dito? Ito lang natin, napasukin. Ang tawag para sa mga ganyan ang tulong nila. Ito mga kamangyan, napasin nyo nga sa aming video pa rin. Dito pa rin tayo sa pag-aalaga ng ibon mga kamangyan. At dito nga po may cabinet type kung saan mga kamangyan
Nakikita niyo sa amin likuran ni Sir? Ay papaliwanag ni Sir kung paano ang kanyang pagbimintina ng ibon at may nangingitlog sa loob. Bale yan. Pag nandito na kasi sa breeding area, hindi ko na sila masyadong ginugulo. Yan, kita niyo naman, naka-nest box. Ibig sabihin, ready na silang mangitlog. Tapos, dalawang side to, narito talaga yung aking sinasabi natin na binibreed. Tapos, itong nasa kaliwa ko naman to, ito naman yung tinatawag nating mga foster parents. Sila naman yung nag-aalaga ng mga itlog at kinakay ng aking mga may presyong ibon. Ayan. Ito yung mga kamayan, sabi nga na Sir kanina, nag-umpisa lamang siya sa kakaunting ibon. Ngayon, ito yung area niya. Kahit sa may paitlugan, ang high-tech, naka-aircon pa makamangyan, tsaka nakakahanga. Ito nga makamangyan, meron naman ho tayong aral na natutunan. At sana nga po, sa may hilig mag-alaga ng ibon, kagaya po ni Sir, sana may natutunan po kayo sa aming video ngayong araw na ito. At muli ako nagpapasalamat kay Sir Melvin Guevara. At kami welcome sa kanyang Ibery dito ho sa may Lipa. At sana ho ay makamay din ang inyong lingkod at ito daw ay parami pa ng parami. Ayun Sir, maraming salamat. Ayun, makamangyan at abangan din ho natin. Baka daw siya gumawa na rin ng kanyang YouTube channel at atin nung susuportahan makamangyan. O si Sir, salamat. So kamangyan, kung may alaga ho si Kuya ng ibon, si Sir, yun yung ngayon, ang laki yung pagong. Sir, anong uri ng pagong yan? Ito ang tinatawag na common snapping turtle. Medyo delikado siya kasi delikado mahihirap daw. talaga yung bibig niya, kaya snapping turtle siya. May ilang kilo po yan? Ito may dalawa siguro. 2 kilo, babae po, lalaki. Wala pang gender to eh. Saan galing mo yan? Ano? Imported din siya actually. Nabili ko lang siya, maliliit talaga eh. Wala pang isang dangkal nung nabili ko. Ayan, nagwawala Ang na. laki oh. Yan yung mamaya din ho oh. Ayun ho, kanyang mga kulungan. Nasa timba po. Ayun, doon ho lang mga nakalagay. Hindi nga daw po yung nangangagat. Ang laki. At yun, may papakita daw sa ating video mamaya si Sir. Ayun, napakabait ho talaga ni Sir. At mapakita nyo din eh. Ay, dami yung pagong. Meron ba dito kuya ikaw alagang pagong na, no? Yung kagaya nakikita sa mga ilog. Yung maliliit, yung ano ng Pilipinas, pagong. Wala ako nun. Anong mga lahi naman pagong? Galing mga anong bansa? Actually, hindi ko alam kasi nag-originate to eh. Pero ang isa nagkakahalagang, magkano ang ganyang pagong? Nung binili ko siya gantong kaliit, mga 2.5 ko nabili yan. 2,500. Nagbebenta ka ba ngayon kung sakali? Ay hindi, pinalalaki ko for breeding purposes to. Dami oh. Sila pa sa kanyang... Yung mga at inyo rin abangan ho, sa sunod ko hong video. Marami rin ho siyang kambingan. O nakakagulat din ho mga kamangyan ng presyo. Yan, yun yung mapapanood ho, si Kuya Cabaros na video. Mamaya ho, i-upload niya. Ang dami oh. Sige, thank you Kuya, thank you. Yan, narito po si Cabaro sa channel ni Kamangyan. Kari at itong si Sir Melvin, ako ay medyo parang na-inspire sa kanya pag-aalaga ng mga hayop. Sabi ko sa kanya, napakaganda at napakalaki ng potensyal nila dalawa. Magkapag-visit yung dalawa eh. Talagang sa negosyo ito siguradong tangita o 100% na magtatagumpay sila. At kaya sabi ko nga ho, medyo siyang gumawa ng channel, YouTube channel, silang dalawa, magpunday sila, kung ano man ang kanilang gagawin, bahala na po sila. At yun po ang ikagaganda ng kanilang channel kung sila magkaroon ng YouTube channel. Sila sa kanila. Ayun. Kaya ano sabi ni Cabaro, sa channel ni Kamangyan, malaki ang aking tiwala sa dalawa. Talagang may potensyal.
Talagang kaya nilang palaguin ang saan. Baka mong napas kabarok sa mga. Ayun lang po. Ayun, salamat Sir Melvin, salamat. Ayun, kay Ervin Aquino. Ayun, huling silip po. Maraming salamat po sa inyo lahat. So mga kamayan, bago magpaalaman yung lingkod at kita nyo ho rin kutsing are, atin ho malalaman kay Sir Melvin kung ano ang sekreto kasi nakakagulat mga kamangyan. Kagaya nito, natin na si Sir Melvin mga kamangyan. Sir, nalaman ko sa iyo kanina, ito kutsing ito ay galing sa Palit ibon. Palit Ibon. Kaya yaman sabihin, pero Oo. palit ibon. O, ilang ibon ang katumbas ng kutsing yun? Bali, 11 pieces ang naging kapalit nung O, 11 pieces. Anong sasakyan yun, sir? Hyundai Sonata 2.4. Magkano ba ang Sonata ngayon? Yung bago, nasa 1.6 ka lang. Wow! At yun yung mga may nakakahanga, oh. Yung kotse, palit ibon, 11 pieces. Oh, itong amin ho makamay, sa totoo lang, hindi pwede palit. Pwede ba ipalit sa ali? Pwede. Pwede daw eh. Marami nakikipagpalit talaga Eh? ng mga ganyan. Oh. Laptops lang. Birds, 11 pieces. Ang galing makamangin, oh. Tapos kung makikita yung area ito, yan, diretso yung yan. O kanina ating pinakita sa video, yung ating pinasok. Ay puro po ang mga alagaan niya ng hayop. Ayun, Sir Melvin, maraming salamat. Salamat. Ayun, at hi ka muna sa ating mga kamangyan. Ayun, at si Ervin Aquino. Ervin, salamat. At isa ko nag-invite sa amin. At kasosyo nga po niya ay si Sir Melvin Guevara. Ayun, at si Kuya Abaro. Maraming po salamat mga kamangyan. Kami nga ho'y kakain muna. At kung di ka pa nag-like and subscribe, dislike and subscribe mga kamangyan. Ikat po palagi. And God bless. Thank you po.